Breaking news mga kabayan, isa na namang illegal Chinese fishing vessel ang hinuli at dinitain ng Taiwan authorities nitong ika-6 ng Setyembre taong kasalukuyan matapos itong pumasok sa restricted waters na nasasakupan ng Taiwan. Sinubukan mang tumakas ng mga Chinese pero nahuli pa rin sila. BRP Diego silang nakadaong nasa Philippine Navy Naval Base sa Subic Bay sa Zambales. Maligayang pagdating, Barkong Republika ng Pilipinas, Diego silang FFG 07. May pahabol pa, kumpanyang Leonardo handang magbenta ng 32 mga Eurofighter EF-2000 Typhoon sa Pilipinas kapag ito ang napiling multi-role fighter. Sa unang bahagi ng taong 2028, maidideliver na ang unang batch ng mga Eurofighter Typhoon sa bansa kasama sa package ang mga pangmalakasang MBDA Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, AS-ROM Short Range Air-to-Air Missile, Brimstone Air-to-Ground Missiles, at Storm Shadow Air-Launched Cruise Missile. Philippine Navy kinumpirma na hindi Pilipinas ang siyang nagpapagulo sa West Philippine Sea. Ginagampanan lang ng mga otoridad ng bansa ang kanilang tungkulin para maprotektahan kung ano ang para sa ating mga Pilipino. Nitong ika-6 ng Setyembre, hinuli ng Coast Guard Administration ng Taiwan ang isang walang pangalang Chinese fishing vessel matapos itong tumawid sa restricted waters ng Penghu County. Tumanggi ang kapitan ng Chinese vessel na inspeksyonin ang kanilang barko at sinubukan pa nitong tumakas, sinabi ng ahensya ng Taiwan noong Sabado. Na-detect nitong Biyernes mga 26 nautical miles sa hilagang kanluran ng Xiamen sa loob ng restricted zone ng Taiwan ang isang hindi nagpakilalang barko ng China. Sinabi ng Coast Guard Administration ng Taiwan sa isang press release. Agad na nag-deploy ng isang patrol boat ang Taiwan at natagpuan ng isang illegal Chinese vessel. Nang iniutos ng mga otoridad ng Taiwan huminto, binilisan pa ng Chinese vessel ang takbo nito at tumangkang takasan ang mga otoridad ng Taiwan. Hinabol nila ito at patuloy ang mga babala sa radyo at kalaunan ay inakyat na ito ng Taiwan authorities. Sakay ng mga Chinese fishing vessel ang nasa 15 tripulante kabilang na ang kapitan ng nasabing barko at may dala itong humigit kumulang 1 toneladang isda na kanilang itinapon sa dagat. Ganito talaga ang estilo ng China kapag alam nilang may ginawa silang kasalanan. Lahat ng mga ebidensya ay itinatapon pabalik sa dagat. Nasa kustodiya ngayon ng Taiwan ang nasabing Chinese fishing vessel at ang 15 mga Chinese para sa investigasyon at kasong ipapataw sa kanila. Sinabi naman ng Taiwan na kanilang pinapaigting ang kanilang pagpatrol dahil sa dumaraming mga kaso ng illegal fishing sa kanilang mga nasasakupan. Kung kaya ng Taiwan na panagutin ang mga illegal na barko ng China na kinukuha ang kanilang yaman sa dagat, siguro kayang-kaya din itong gawin ng ating Philippine Coast Guard. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Good news na good news mga kabayan, BRP Diego silang kasalukuyang nang nasa Subic Bay at ito ay nakadaong nasa Philippine Naval Base. Maligayang pagdating FFG 07, ang pangalawang Malvar class frigate ng hukbong dagat ng Pilipinas. Grabe, ang dating mga pangarap lang ng mga Pilipino ngayon, totoong-totoo na. Sa ibang balita naman, grabe mga kabayan, mga bansa sa Europa ayaw ding magpahuli pagdating sa pagtulong nito para magkaroon ng sapat na depensa ang Pilipinas para sa hinaharap. Leonardo, isang kumpanya sa Europa, ino-offer ang kanilang Eurofighter Typhoon multi-role fighter sa Philippine Air Force. Ito ang magiging kauna-unahang twin-engine multi-role fighter na kalahok sa mapagpipilian na magiging dedicated multi-role fighter ng Pilipinas. 32 Eurofighter Typhoon multi-role fighter ang handang ibenta ng Leonardo Company sa Pilipinas. Kasama sa package ang mga munition, kabilang na ang MBDA Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air Missiles, AS-ROM Short Range Air-to-Air Missile, Brimstone Air-to-Ground Missiles at Storm Shadow Air-Launched Cruise Missile at marami pang iba. Hindi lang yan mga kabayan. Kapag pinili ng Philippine Air Force ang mga Eurofighter Typhoon, makukuha ng Philippine Air Force ang ilan sa mga multi-role fighter na ito bago o sa unang bahagi ng taong 2028 kapag napermahan ang kontrata ngayong taong 2026. Ang pagsasanay ng mga piloto ng Philippine Air Force ay inaasahang isasagawa sa International Flight Training School sa Sardinia, Italy. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, ano ba ang gusto nyo? Ang Subjust 39 Gripen E at F ng Sweden, ang F-16 Block 17 ng Amerika, ang KF-21 Borame ng South Korea o ang Eurofighter Typhoon na gawa ng mga bansa sa Europa? I-comment nyo lang sa video na ito. Sa ibang balita naman, iginit ang Philippine Navy na hindi tayo ang dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea. Ginagawa lang natin ang dapat nating gawin. Yan ang depensa ng tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea na si Admiral Roy Vincent Trinidad. Alam mo, Weng and Joey, yung ating Department of Defense and the AFP, we focus on our core mandate, on our mission. When it comes to the bilateral consultative meeting, that is under the Department of Foreign Affairs. And we defer to them kung ano mga details nun.
Sa side naman natin, we ensure that we perform our mandate, yung mga patrols natin, by sea and by air, hindi huhupa yan ay magpapatuloy. Kung sakali may mga coercive and aggressive actions, and marami naman yan every now and then, they play it up we ensure that all our actions are within the bounds of law. Our posturing is not aggressive, non-provocative. Maliwanag yung sinabi ng ating Commander-in-Chief. We are not here to provoke. We are here merely to secure and to protect what is ours. Wala man tayong inaangkin na hindi sa atin. We are only protecting what is ours. On the other hand, yung sa atin ay pilit na agawin sa atin. So yun ang posture natin doon. Non-aggressive, non-confrontational, within the bounds of international and domestic law. So sir, sa ibang usapin naman, kumusta po yung ano po yung update dun sa mga corals sa Sabina Shoal, Hasa-Hasa at sa Sandy Cay? Yes, when kamakailan may na-report na tumataas yung level ng mga corals, crash corals sa mga shallow areas natin doon. For this year, we have not monitored any ship from whatever country in the vicinity of Sabina and the other shallow areas, Hasa-Hasa and the other shoals there, which could indicate man-made activities to dump crash corals. And if you notice, itong past 1 month, 2 months, masama yung panahon, by natural tidal action, nagbabago ang height ng elevation ng mga corals doon. Except for last year, yung nilabas ng Philippine Coast Guard, na may namataan sila nagdadump ng corals. For this year, wala tayong namataan ng ganon. So we could safely say yung change in elevation of the shallow areas is because of tidal action. It's a natural occurrence. Pero yung sinasabi niyo nagdadump ng corals doon, saan galing yung mga yun? Tsaka paano natin monitor? Meron po ba tayong regular divers na nag-check doon sa area? Yes, in fact, yung NSC and the Philippine Coast Guard sent a scientific team to check yung sa Sandy Cay and I think sa Sabina o sa Hasa-Hasa. But this was last year. So in order to be able to protect further our environment in the maritime domain, may regular checks ang iba't ibang agencies of government. At yung Philippine Navy, yung AFP naman, we support them in performing their own mandate. So yung sinabi niyo, sir, na natural occurrence yung pag-build up ng corals, ganito rin yung observation ng Coast Guard at saka ng BFAR po? Yes, for this year. For last year, may na-report tayo na may na-monitor ang Coast Guard na the-dump ng crash corals. So sir, paano po binabantayan ngayon yung mga lugar na ito para masiguro na walang nagaganap na reclamation o dumping activities sa iba pang bansa? Yes. O ng ibang bansa pala? Yeah. Today, Weng, we have stronger coordination between the AFP, the Coast Guard, BFAR, even the PNP Maritime Group, all other agencies of government in the maritime domain. Sapagkat it would take everybody's concerted effort to be able to do what we call maritime domain awareness, to know what's happening out there. As much as possible, we cover the entire area 24/7 hanggat kaya. Laban Pinas.